Isang napakagandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Rose G. Kahayagan, ang inyong guro. Ito na kung ipapakita sa inyong tatlong larawan. Naintindihan ba? Sa larawang nakita, ano ba ang masasabi ninyo? Tama ang mga sagot ninyo. Ang makikita sa unang larawan ay isang apple at kinakain ng tao. Sa pangalawang larawan naman, ang lapis ay isang kagamitang pansulat sa papel. Sa pangatlong larawan naman makikita, ang guro ay nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Bago muna tayong magsisimula sa ating talakayan, itatanong ko lang sana kung ano ang ginawa natin noong Sabado at Linggo. Cruz, ano ang ginawa niyo noong Sabado? Maraming salamat sa iyong pagtugon sa aking katanungan. Ikaw, Perez, ano ang ginawa niyo noong Linggo? Wow naman, magaling at maraming salamat. Sino rito ang may alam na alamat? O nakabasa na ng alamat? Ano nga ba ang alamat? Ang alamat o legend o folklore sa wikang Ingles ay isang uri ng panitikan na nagkukwento o tumatalakay sa pinagmula ng mga bagay, lugar, pangyayari o katawagan. Ngayon, sabay-sabay nating basahin ang alamat ng sibuyas. Ano ang masasabi niyo sa alamat? At ano ang napansin niyo dito? Tama, medyo malungkot nga ang alamat. At magaling dahil napansin niyo ang mga sinalungguhitang salita. Okay, balikan natin ang binasa niyong alamat, lalo na ang mga sinalungguhitang salita. Ang mga pangungusap na inyong nabasa ay ginamitan ng pang-abay na pamanahon, lalo na ang mga sinalungguhitan. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay o adveryo ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. May 9 na uri ang pang-abay. Pang-abay na pamanahon, panlunan, pamaraan, pang-agam, panang-ayon, panangge, panggaano o pampanukat, pamitagan, at pang-abay na panulad. Pero dahil nakapokus tayo sa pang-abay na pamanahon, ano nga ba ang pang-abay na pamanahon? Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos na taglay ng pandiwa. Mayroon itong 3 uri. May pananda, walang pananda, at nagsasaad ng dalas. Ating pangkatang gawain, kung naintindihan nyo ba ang ating talakayan, bawat grupo ay gumawa ng 10 pangungusap na gamit ang pang-abay na pamanahon. At sa tingin ko naman, handa na kayo sa isang pasulit na napakasimple lang. Bilugan ang mga salitang pang-abay na pamanahon sa pangungusap. Doon lamang po nagtatapos ang ating talakayan. Naway, nabigyan ko kayo ng kaliwanagan at kaalaman at maraming salamat sa pakikinig.